Master Jet, matulungan niyo po sana kami regarding sa regular policy loan. Lagi po disapprove ng verifier. Ang sabi ng GSIS, di dapat i-disapprove kasi personal savings naman yun. Sino po ba dapat pakinggan o masunod? Si GSIS o ang verifier? Maliit na halaga di pa maibigay sa mga guro. Ito po ay isa sa mga komento at reaksyon na ating natanggap mula sa atin pong nagdaang video. Totoo naman talaga na kadalasan kapag nag-apply po ng policy loan ang isa pong GSIS member ay maliit lang naman talaga ang kanyang nakukuha na net proceeds mula po dito. Kaya totoo naman talaga na maliit na halaga lamang ang ating pinag-uusapan dito. Pero kung tanong kung sino po ba ang dapat na masunod, ang GSIS ba na nagsasabi na dapat ay hindi yun i-disapprove o ang loan verifier ng DepEd kung na siyang dapat pong dumaan sa kanya yung loan application. Yan po ang ating pag-usapan sa episode na ito. Pero bago yan mga kamaster ay inaanyayahan ko po kayo muli na mag-subscribe sa atin pong bagong YouTube channel, ang Master Jet Cares YouTube for a Cause. Ang link patungo po sa channel na ito ay makikita ninyo sa description ng ating video. Kung kayo naman ay nais matuto tungkol sa mga pagkain, paano ito niluluto at may kasama pang mga travel vlogs, huwag kalimutang mag-subscribe na rin sa YouTube channel ni Bert Ingada. Nasa description din ng ating video ang link patungo sa YouTube channel ni Bert Ingada. So sino po ba talaga ang dapat na masusunod? Ang GSIS ba o ang loan verifier ng DepEd? Pagdating po sa issue ng loan at net take home pay verification, talaga naman pong masusunod si DepEd loan verifier dahil sila po ay inaatasan ng DepEd na magbusisi kung meron pa bang sapat na net take home pay ang isa pong borrower pagkatapos mag-reflect ang monthly amortization ng kanyang ina-applyan na loan. Ang GSIS po ay expected na palagi magsasabi na pwede yon kasi naman priority sila pagdating sa loan deduction. Kahit maliit na lang ang net take home pay ng borrower, hindi po apektado nito ang GSIS. Pero sa issue po ng GSIS policy loan, mayroon po kasing option ang isang GSIS borrower upon application po kung ang kanya bang loan ay magkakaroon ng monthly amortization na deducted mula sa kanyang sahod. Kahit maliit lamang po ang net proceeds, ang GSIS borrower ay pwede po na magpapadeduct ng certain amount mula sa kanyang sahod. Yun po ay isa sa mga options na available kapag kayo ay nag-apply ng policy loan. Kapag kayo po ay pumili ng option na magkaroon ng certain amount ng monthly amortization until the loan is paid, ang application na ito ay wala pong duda na dapat ay dadaan sa kamay ni DepEd loan verifier kasi nga apektado po ang inyong magiging bagong net take home pay dulot ng pagkakaroon ng monthly amortization sa inyong ina-applyan na policy loan. Pero kung kayo po ay pumili na walang magiging monthly deduction mula sa inyong sahod as payment ng inyong policy loan, abay ang loan na ito ay hindi po makakaapekto sa inyo pong net take home pay. At kahit po na ito ay dadaan kay DepEd loan verifier, dahil wala naman itong magiging changes sa net take home pay dahil zero naman ang magiging monthly amortization, so wala po o hindi po pwedeng ma-disapprove. Maliban na lamang kung mayroon pong ibang dahilan sa DepEd loan verifier na dapat po ay ipinapaalam at kasali po sa kaniyang magiging reply doon kay borrower upon the time na mag-email ng kanyang loan application si GSIS borrower.
Ang isang policy loan na wala pong monthly amortization ay ibabawas lamang ang loan amount mula sa maturity value ng inyo pong active policy mula sa GSIS. So, mayroon pa rin itong payment mula naman doon sa inyo pong policy na hinahawakan na ibinigay po ng GSIS dulot ng pagiging miyembro po ng ahensya. Sa case na ito mga kamaster, ayon po sa nagpadala ng komentong ito, ay wala pong deduction, walang amortization doon sa kanyang policy loan application. So, depende po kasi yung proseso niyan doon po sa inyo at dito po sa amin. Kasi dito po sa amin talaga, kapag ang isang policy loan application ay wala naman pong monthly amortization, makikita po yan ng inyo pong AAO na no deduction, automatic po na kino-confirm ng AAO ang policy loan application na yan. Hindi na po dadaan kay loan verifier ang policy loan na wala naman pong monthly amortization. Kung mayroon man pong problema sa isyong ito kung bakit hindi pinapayagan ng verifier ang isa pong loan application na wala naman pong monthly amortization, ay dapat sana na masettle siya between the borrower at maging ng verifier o ng kanila pong AAO. Kasi within naman talaga sa kanila lamang ang pagresolba ng isyong ito. Kinakailangan na magkaroon ng better communication between sa GSIS borrower at maging dito rin sa mga loan verifiers ng DepEd at AAO, nang sa ganon ay magkaroon ng pagkakaunawaan sa mga responsibilidad ng AAO, verifier at maging sa bahagi rin, sa punto rin ng mga borrowers. Again, nais po nating ipaklaro mga kamaster na policy loan po ng GSIS, pwede po na mayroong monthly amortization na dapat naman talagang dadaan kay loan verifier. At meron ding option na walang monthly amortization. Ang loan nito ay ibabawas lamang sa magiging maturity value ng inyong active policy na hinahawakan mula sa GSIS. Sa maraming mga division offices po, kapag wala naman po talagang monthly amortization, ay automatic na ito na kino-confirm ng inyong AAO. Kapag ang isang GSIS loan application ay hindi po na-confirm ng AAO, ito po ay hindi maa-aksyonan ng GSIS. Sana po ay meron kayong natutunan mula sa ating episode na ito. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-komento na rin ng inyong reaction at i-share para mas marami po ang maaabot ng ating mensahe ng video ito, at nang sa ganun ay mas marami pa po tayong mabibigyan ng impormasyon tungkol sa mga loan at benepisyo ng mga GSIS members, especially ng mga DepEd personnel. Hanggang sa mga susunod po ng mga episodes mga kamaster, maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyo pong patuloy na pagsuporta. Mayroon po tayong personal goal na makaabot po ng 20,000 subscribers bago po magtapos ang taong 2021. Sana po ay matulungan po ninyo ako na maabot ang atin pong minimithi na 20,000 subscribers by December 31, 2021. Ito po ay para naman po sa lahat ng sa ganun ay mas marami po tayong maaabot sa mga impormasyon na ating ibinabahagi dito sa YouTube channel na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Keep safe everyone.